So, I'm Bing, the maid of honor of the team. Ayun naman ako! Best friend, and I can say sister from another Paano kami nakakilala high school din. So, noong una hindi din ako sure kung paano kami naging close. Kasi medyo iba din yung circle of friends namin. Pero isa lang yung naalala ko noon na nakaramdam ako ng safe space sa kanya at peace. So, ayun, so doon na umpisa yung friendship namin since second year high school. So, simula nun, lahat ng sikreto or basta I feel safe sa kanya. So, lahat na nasabi ko sa kanya kasi very reserved person din talaga ako. So, ayun. Pero, si Kim yung bunso namin sa tropa kasi bukod sa siya yung last na nag-birthday. Siya din yung iyakin sa amin. Diba? Iyakin naman talaga. Ako din so, ayun. So, pero masasabi ko, ito si Kim sa mga pinaka-strong girl na nakilala ko. Kasi, despite dun sa mga pinagdaanan natin, hindi ko nakitang naging mahina siya. And, alam ko, sobrang buti ng puso ni Kim kasi lahat, lalo na sa family niya, lagi nang inuuna. Tsaka, she will do everything for them. Tapos, yun, yung one thing na common din sa amin ni Kim is we both have strict parents no high school. Alam niyo yan, di ba? Ayan, so, kaya sorry tita, may mga sneaky moments kami noon. Parang kagala. And then, ayun, college days, doon nakilala ko si Daniel. So, doon nag-start yung story nila. So, nung college, alam ko, hindi rin naging madali yung mga pinagdaanan nyo. Pero, sabi nga nila, our stories are already planned and written by the Lord. So, kahit anong mangyari, pag kayo talaga. Then, quick funny story lang for Daniel. Last March, last year, nag-message sa akin si Daniel na plan niya mag-propose na kay Kim. So, nung natanggap ko yung message na jogging ako ng girl. Sobrang saya ko doon, pero naiyak ako. Pero buti na post ako, so hindi halata. So sabi ko sa kanya, magsabi na siya kung anong plan niya, ganyan. So fast forward, ang sabi niya kasi noon, plan niya mag-propose na on or before birthday ni Kim. Tapos noon, malapit na yung birthday ko, girl. Walang update. So medyo, nag-isip ako, wala, tutuloy ka yung Daniel. So, nagpapakaisip niya, or nag-propose na ba siya kay Kim, tapos nag-no ba si Kim, pero that time, kahit na medyo nag-overthink ako noon, parang I felt peace that time, nasabi ko, hindi, itutuloy ko ni Daniel. And, ayun nga, nag-propose si Daniel, at that time, sobrang saya ko. Sabi ko, yes, hindi nagdalawang isip si Daniel. Yeah, so, message ko sa girl. Sinulat ko na rin as a sentimental girl din. My Kim Chu, my bunso, my Kasiwak. Alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. I admire you so much. Sabi ko nga, you're one of the strongest and most independent people I know. Life through challenges at us. At masasabi kong maaga tayo nag-mature. But I've seen how big and kind your heart is, especially to those you love. You always put them first and you could do anything for them. Thank you for being someone I can be completely unfiltered with. No pretending, no performing, just me and real. You're my unpaid therapist, my number one supporter, and the person who makes my love a bit lighter.
You accepted every version of me without any judgment. And that kind of love is rare. Thank you for being my person, Bes. I know our story was also planned by the Lord. You're a blessing to me. At gusto ko nagpapasalamat sa Kanya kasi ikaw ang bibigay niya sa akin. Now, I'm happy you have found your tahanan. Ang tahanang babalik-balikan mo kahit anong mangyari. Ang tahanang magsisilbing liwanag sa dilim ng mundo. At ang tahanang magsisilbing lakas mo. Ang tahanang magsisilbing pahinga mo sa magulong mundo. Or higit sa lahat, ang tahanang sa'yo habang buhay. But remember, Bes, you always have a special place in our respective homes. And that will never change. I love you forever, King True. Love, my God.